na nagsimula sa Maria Clara Ibarra, tapos nagkaroon kayo ng maging sino ka man, tapos may pinag-aman pa kayo. Tapos sa isang interview, sinabi nyo na gusto nyo na maging injury o maging baba pa ang love team nyo ng ganoon katagal ang injury. Ngayon, ang tanong ko lang, tapos syempre may mga expectation ng fans natin, di ba? So dito, paano nag-level up ang Barca? Sir, pwede kang tubig. Thank you. Dito, I would say nag-level up talaga kami ni David in terms of yung sophistication ng acting, yung maturity, yung styling namin, di ba? Kita nyo naman, very close to K-drama, hindi ba? Even yung approach namin sa character namin, lagi ko nga sinasabi, ito yung pinaka-sophisticated role na ibinigay sa akin na kahit yung itsura ko, iniba namin, pinagdalaga namin, di ba? And also, nag-level up kami kasi ang taas ng production value ng pelikulang ito, di ba? So, kami rin, in return, talagang nilevel up din naman namin yung approach namin dito sa project na to. Mas pang pelikula, alam niyo yun, mas hindi, yung hindi mo mapapanood sa free TV, yung worth it ibayad. David? Level 2. Ano yung tanong ko? Siyempre, hindi expect ang mga fans, kailang tandem ganito, di ba? Paano nag-level up kayo dito sa pelikulang that kind of love? Siguro marami daw. Hindi kaya siyempre galing sa Maria Clara Ibarra, iba magsalita eh. Diba? Iba rin yung character. So with this, siyempre, nag-level up kami in a way na dati nasa vegan lang kami nag-shoot. May aircon namin, nasa Korean na kami. Diba? So siguro doon, and siguro yung acting din. Nag-level up din. Diba? Siyempre, I think in everything they say, we strive to be better. So, yeah. Follow up ko lang, may kissing scene kayo dito. Ano? May kissing scene kayo. Meron ba direct? Ang sama ng tingin sa akin na direct. Sabi ni direct. Sa premiere night na lang na direct. Malalang, pupunta po ba kayo sa premiere night? Kasi ang hirap, hindi na nila papanood, hindi na nila aabangan. Pag-isipan mo, Barbie ko. Dapat panoorin. Mag-iisip, ano yan kaya, Jem? Pag-iisipan ko kasi tinatanong niya yung kissing scene, pinapatanong nga rin ni Roldan Castro, sabi ko may premiere night, pag natin spoil. I love you, RJ. Our last question is from the person in blue, si Alan Sancon. Tapusin mo na, Alan, ha? Kasi From Stars po to. Hindi naman ako nakatulog, nakinig naman ako, pero akala ko na parang may sulit na sulit. May session. Your Honor, hindi po namin Parang feeling ko may seminar tayo dito. Thank you so much. Of course, after Janice Navida is, asan din si Josh Mercado? Neighbor! Hi, good afternoon to all the cast. Yung first question ko syempre kay Barbie and David. You're open naman na ayaw niyong magpaasa sa fans dahil alam naman nila yung reality, di ba? So I just wanna know, how would you describe the kind of love you have for each other? Knowing na may chemistry talaga kayo at marami kinikilig. The kind of love that I have for David is, ano siya, hindi agad-agad. Pero nung na-reach na namin yung level of friendship na kailangan namin to make the partnership work, the love I have for David is more like, feeling ko mas nagiging taga-guide, ganyan, yung taga-support, hype man ba tawag doon? Na-experience ko yun na nag-Canada kami, nag-Sparkle Tour kami sa Canada, na parang I really went out of my way to support him on stage, as we all know na medyo mahihayin ng ating Ginoo. So, yun, I think it's more of that. It's more of showing my support
sa kanya sa abot ng makakaya ko pag magkasama kami para mas mag-work yung love team namin. And David? For me naman, na just reciprocate dun sa support na binibigay niya sa akin. Hindi naman niya kailangan talagang supportahan ako, but she still does. So I super appreciate that. And ayun, tsaka, if you think about it, like, sabihin natin 20 years from now, like, my name is actually attached to Barbie's name. If you search Barbie Fortesa, lalabas David Ikawan, diba? Sa Google-related search. It's really... Search mo ba ako? Secret! Secret din mo. Oo, diba? So, ayun, I truly value Barbie as a friend and as a co-worker. And, yeah. Pero balikan ko lang, kasi nga, syempre, when there is support, kahit pa paano there is love, di ba? So, hindi ba kayo nako-confuse dun sa kind of support and care you have for each other? Hindi kayo nako-confuse na di ba? Kasi may mga, like si Kelvin Miranda last May press pang name drop. Hindi, alam ko na kasi pag mga love team, di ba, may times na nako-confuse dun sa feelings. Kayo ba hindi kayo na umaabot sa ganung point na nako-confuse? Siguro, one of the things I'm thankful for na nakapasok ulit ako sa love team is I got paired in a love team at this age, sa edad ko. Kasi syempre, nag-mature na rin naman ako as an actress and this is not the first time na may naka-love team ako. So, over the years, natutunan ko na kung paano magtrabaho sa isang love team para hindi, alam mo yun, like, hindi maging confusing. Pero I totally understand po where you're coming from. Talaga nga namang makaka-confuse siya, hindi ba? Para sa mga bagong artista na biglang kilig-kilig agad, diba? Tapos magiging love team. Siguro ipagpapasalamat ko na rin na marami na rin akong naging love team before. Kaya medyo na-train ako, kumbaga, na talagang work tayo. Parang na-separate mo na yun. Yes. At saka, I'm always blessed with good people to work with. Fortunately, I'm really grateful for that. Si David kasi yung tipo ng love team na he doesn't really take advantage of me. Alam mo yun, yung parang just to make the love team work, parang liligawan ka, yung ganon, para lang sa image, para lang may ma-issue kayo na, ay, wala siyang ganon. Napaka-totoong tao niya, napaka-genuine. Yung care niya para sa akin, alam mong hindi naman siya flirting. Talagang sincere lang talaga siya towards me. At saka yung friendship naming dalawa, wala naman talagang mali siya. Kaya mas masarap magtrabaho. Mas komportable kami sa isa't isa kasi may ganun din kaming assurance na hindi namin pababayaan ng isa't isa. And we won't get confused along the way. Ayan, si David ba nako-confuse din? Nako-confuse ka ba? Hindi naman, gaya ng sinabi ni Barbie, we're really good friends and we support each other, di ba? And actually, blessed ako na si Barbie yung love team ko. Sabi nga niya, I don't take advantage of her, di ba? Eh, siya din naman, hindi rin naman nag-take advantage. Parang nalungkot ka. Suba. Tingin nga. Joke lang yun. Yes. At yung next question ko for David, kasi kanina parang hindi mo maamin yung about your personal life. Siyempre alam namin si Barbie, my boyfriend na. Ikaw, hindi mo masabi kung single ka. Pero do you find it hard na being in a love team, na makahanap ng girlfriend outside of showbiz or kahit sa showbiz dahil na-attach ka nga sa love team? Well, I think, I'm not saying I'm single. For sure naman, nakikita niyo siguro sa social media, di ba? So I think it's just what you see is what you get. You know, I mean, I don't want to disclose anything. Yeah. So, Pero meron. basta what you see is what you get, di ba? Malay mo, maglakad-lakad pa, meron akong kasama. Di mo masabi, di ba? So, kasi it's a private life na I don't wanna, yeah. It's because you want to protect the girl. Ganun ba yun? Kasi syempre nga may mga fans.
Tingin mo ba? Sana tinanong ko rin yung sarili ko, di ba? Yeah, of course. Siguro. Siguro speaking on behalf of David na lang, knowing him, siguro sa lahat sa atin dito, I would like to say na ako ang may pinaka nakakakilala sa kanya. And knowing him, he's a very private person. So just sitting here in front of all of you is a really big challenge na for David. Diba? So he's not the type of person to open up his personal life to all of you, which we all find very challenging kung tayo man ang tumayo sa kanyang posisyon, hindi ba? So I think we would just like to ask for respect for privacy na lang po for people like David na gustong ihiwalay talaga ang kanyang professional life at talagang mag-bloom ang kanyang career, di ba? Thank you. Pero in fairness, Marty, medyo nag-open up na nga ngayon si David compared nung una na talagang isang tanong, isang sagot. Then, Ate Janice, kaya naman, di ba, ang gaganda ng mga tinatanong niyo kasi nga naramdaman natin kanina Yes. lahat na giving siya today. Yes. Aba na actually, kanina. Feeling ko napipil niyang close niya na yung press. Yes! Pinagkasanay na siya. Dami nyo kasi. Yung Actually, sorry Ate Janice, to cut. Yung kayo nga pagdating nga dyan, sinilip niya muna talaga kayong lahat. Di ba, David? Mabait pa sila ngayon. Chinek niya muna, oo. Yes, introvert kasi ako. So I think kapag one-on-one, two-on-one, two-on-two, mas kaya ko makipag-usap. Pero like, I think talking in front of a lot of people gives me so much anxiety. Yeah. But I'm trying because it's my work. Yeah. Hindi naman halata, David. Siyempre magaling tayo mag-fake. Anyway, yung last question ko na lang. Watching you, Barbie, sa Hong Kong, parang hindi ko alam kung ako lang ba or may nakapansin din na parang the level of acting na nakikita ko sa iyo is similar to Miss Catherine Bernardo when she does rom-com movies, no? So ka mas nape-pressure being compared to Catherine or yung laging tinatanong yung love team yun na parang pinipressure kayo ni David na maging kayo? Actually, nako, hindi ko alam kung paano ko po sasagutin yan kasi aaminin ko, isa rin po si Miss Catherine Bernardo sa mga taong nilolook up to ko sa showbiz. She really handles her career and personal life really, really well, and that is why there's no doubt kaya maraming brands ang na-attract niya dahil gano'n niya talaga dalhin yung sarili niya. And so to be acknowledged or to be noticed na kahit papano ay parehas is syempre a very big honor for me. And sana nga magkatrabaho kaming dalawa dahil isa rin siya talaga sa mga gusto kong makatrabaho at isa sa mga ina-admire kong actors of our generation. Thank you po. Thank you, Janice Navita, the editor of Bulgari's People, Miss Roland. Yes, alam ko may kasunod si Ate Janice, di ba, Kuya Jen? Yes, si Jerry Olea. Ay, Tito Jerry!